segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong mga balita sa Civil Defense in Action. Zero casualty target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Mga hindi okupadong Yolanda Housing Units pinag-aaralan na ng Office of Civil Defense na gawing pansamantalang tirahan ng mga bakwit oras na pumutok na ang Bulkang Kanlaon. At Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno iginiit sa Gawad Kalasag Awarding Ceremony sa Calabarzon ang pagbibigay prioridad sa paghahanda sa mga kalamidad, lalo na sa the big ones. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Bayan, sa nipuwersang naghahanda ang mga ahensya ng pamahalaan at LGUs upang matiyak ang zero casualty sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon na una nang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Nakaalerto at walang patid ang monitoring ng Office of Civil Defense sa pagtugon sa pangangailangan ng libo-libong residenteng maaapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., zero casualty o walang mamamatay, kaya't pinaghahandaang mabuti ang worst-case scenario sa pagputok ng bulkan. Number one is zero casualty. And the government promised, the President promised na he will give his full support para sa mga sa mga evacuees natin. And then it should be done in interagency all of the government approach. Kaya nga nagkakaroon tayo ng interagency contingency coordination set. Ayon kay Task Force Kanlaon Chair at Office of Civil Defense Western Visayas Director Raul Fernandez, bagamat may mga sariling paghahanda rin ang mga lokal na pamahalaan ng mga syudad at bayang nakapalibot sa Bulkang Kanlaon, sinisiguro ng OCD na sapat ang mga ito at tutugon sa lahat ng pangangailangan ng mga evacuee. We coordinate all our efforts para to ensure na may deliver natin talaga ang mga pangangailangan ng mga IDPs natin. So we are exactly doing that. Ang lang talaga is pagdating sa mga details, mayroon din kasi yung mga LGUs, meron din silang mga kagustuhan. We're trying to accommodate them as provided na hindi ma-compromise yung safety ng kanilang mga constituents. Una nang tiniyak ng Pangulo na nakatutok ang pamahalaan sa pangangailangan ng mga residente mula sa pagkain, non-food items, gamot, hygiene kits at malinis na tubig sa mga evacuation center. Nakaantabay ang Health Department sa mga sakit na maaaring idulot ng volcanic ash pati sa kalusugan ng mga residenteng nasa mga evacuation center. Naka-high alert din ang mga sundalo, pulis at bombero sa Negros Islands, nakahandang rumisponde sa mga hamon ng pagsabog ng bulkan. Oras-oras ang advisory mula sa FIVOLS upang maging gabay ng mga mamamayan. Nananawagan na rin si OCD Administrator Yusek Ariel Nepomuceno ng regular na 24-hour communication measure sa lahat ng lokal na pamahalaan sa palibot ng Bulkang Kanlaon. Ayon pa sa OCD, inaasikaso na ang pagpapatupad ng Plan Exodus na target mailikas ang buong populasyon ng Canlaon City oras na itaas na sa Alert Level 4 ang bulkan. Iniimbentaryo na rin ang mga evacuation facility na gagamitin ng mga apektadong residente. Mulit-muling pakiusap sa mga nakatira sa palibot ng Bulkang Kanlaon, manatiling alerto at sumunod sa mga babala mula sa otoridad. Dominic Almelor para sa Ligtas na Pilipino sa Bagong Pilipinas. Pinag-aaralan na ng Office of Civil Defense na gawing pansamantalang tirahan ng mga evacuee ang mga hindi okupadong Yolanda Housing Units oras na pumutok na ang Bulkang Kanlaon. Susuriing mabuti ng OCD ang mga evacuation facility upang masigurong ligtas na tirhan ang mga ito. Ang Civil Defense in Action sa report na ito.
Isa sa tinitingnang kanlungan ng mga residenteng maaapektuhan oras na itaas na sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon ang hindi pa okupadong housing units na itinayo para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Ayon kay Director Raul Fernandez ng Office of Civil Defense, Western Visayas, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan na nakakasakop sa mga housing project at inaalam na kung ilan ang maaaring pansamantalang magamit dito. Iniimbentaryo na rin ng OCD ang mga pabahay sa 8 government housing villages sa Northern Negros Occidental, sa mga syudad ng Bacolod, Silay, Victorias, Cadiz, Sagay at Escalante. Gayon din sa mga bayan ng Ibi, Magalona at Manapla. Continuous pa rin yung ating pag-usap sa mga LGUs, no, na mga hindi naman maapektuhan. If they can accommodate yung mga natin, yung mga spillover ng mga IDPs natin. Pinaghahandaan na ng OCD ang mga tent city kung sakaling itaas sa Alert Level 4 at lumala pa ang sitwasyon sa paligid ng bulkan. Tinukoy ng OCD Western Visayas ang lungsod ng Himamaylan bilang immediate relocation site tulad ng Himamaylan National High School na maaaring silungan ng evacuees mula sa bayan ng La Castellana na may halos 40,000 residente na kailangang ilikas. One in Himamaylan and the other one in Valle Hermoso for Canlaon City. And we're also exploring dito sa Talisay and Silay City. And then 3, we are also exploring the possibility of using yung mga unoccupied housing project ng NHA. So we have already conducted a meeting, no, with the 7 LGUs na meron silang mga may mga housing projects sila. Unfortunately, yung Cadiz and Silay na-turn over na nila. Nakatakda namang lumagda sa isang kasunduan ng Bago City para sa relokasyon ng mga residente nito sa Talisay City. Tinitingnan din ng OCD na maging evacuation facility ang Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. And si Bacolod City, meron din si Bacolod City, may bago silang gawa na public school, no, hindi pa na ito turnover sa DepEd. So pwede rin natin gamitin yon, and they have also housing units na pwede nating So sa ngayon hindi pa namin talaga na determine yung exact na kakailanganin natin. Meron kasing si La Castellana, they also have this plan na rin sila ng 10 city dito sa sa within their the municipality. So titinan muna namin yon kung ilan talaga ang kaya nilang i-accommodate. Ayon sa OCD Western Visayas, mahalaga ang kanilang inventaryo at pagsuri sa mga housing unit at evacuation facility upang matiyak ang kaligtasan ng Canlaon evacuees. Dominic Almelor para sa Ligtas na Pilipino sa Bagong Pilipinas. Dalawang senaryo ang nakikita ng VVOX oras na pumutok ang Bulkang Canlaon. Pagbaba ng sulfur dioxide emission, senyales nga ba na malapit ng pumutok ang Bulkang Canlaon? Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Bagaman nananatili ang Alert Level 3 o magmatic unrest, posible ang biglang pagputok ng Bulkang Canlaon. Itong January 25 and 26, nagkaroon tayo ng pagdami ng mga ash emission events. Noong January 25, nakapagtala tayo ng 10 at nitong January 26 ay nakapagtala tayo ng karagdagang 6 na mga ash emission events. At nagkakaroon tayo ng pagdami ng volcanic earthquakes dahil binibitak yung plug. At kapag ito ay nabitak na, bigla po tayo magkakaroon ng pag-release ng volcanic ash. Dahil ang volcanic ash ay dulot ng pagbitak ng plug, kasama na rin ng mga bato sa paligid ng magma. Kaya po tayo nagkakaroon ng ash emission. Ayon sa VVOX, kasabay ng ash emission event sa bulkan ang pagbaba ng sulfur dioxide emission sa 2 hanggang 3,000 tonelada araw-araw. Ang ating pong average na sulfur dioxide emission mula pa nang pumutok ang bulkan noong June 3, 2024 ay nasa 5,000 tons per day. Ito ay napapansin natin na phenomenon sa Canlaon kung saan ang mga pagputok nitong June 3 at December 9 at yung mga ash emission events ay
pinangungunahan o meron siyang precursory na pagbaba ng sulfur dioxide emission na nag-iindika na nagkakaroon tayo ng plugging. No? Tinatawag natin itong closed vent degassing. No? So kapag nagkaroon ng plug, ang patuloy na pagdidigas ng magma ay nangyayari habang nakabara o nakasarado ang mga lagusan ng volcanic gas. Kaya tayo ay nagkakaroon ng pressurization at maaari itong mauwi sa pagputok katulad nung eruption ng June 3 at nung December 9 o kapag efficiently na nabitak ang plug o yung bara at nakalagos ulit ang volcanic gas, ito ay nauuwi sa ash emission na sumasama yung ash. Ngayon, kung ang mangyayari po, halimbawa ay meron po tayong mataas na konsentrasyon ng sulfur dioxide na inilabas ang bulkan. No? Noong September 11, 2004, nagbuga po ng 11,556 tons per day ang Canlaon. No? Kung umabot po sa mga ganitong levels ang sulfur dioxide emission at mataas po ng more than a day halimbawa, at bigla po itong nawala o bigla po itong bumagsak, malaki po yung binagsak, ito po ay isang indikasyon na kailangan na po tayo magtaas ng alert level 4 dahil kapag ang SO2 po o sulfur dioxide ay bumagsak ng ganun po kalala mula sa isang mataas na pinagmulan, no, much higher than average. In fact, mas twice po nung average natin since June 3. Ito po ay nangangahulugan na meron pong umakyat na malaking batch ng magma at ito po ay nabarahan. No? At ito po ay magsasanhi po ng malakas sa pagsabog. At oras na pumutok ang bulkan ayon sa PHIVOLCS, dalawa ang nakikita nilang senaryo. Ay yung una, itong napakabagal na pag-akyat ng magma. Kapag ganito ang nangyari, ay mauuwi ang eruption ng Canlaon Volcano sa isang lava flow o lava fountaining eruption na may kasamang panaka-naka na moderately explosive eruption. Dahil sa mabagal na paglabas ng magma at paminsan-minsan na pagbabara nito. Ang pangalawang senaryo ay biglang bumilis ang akyat ng magma. No? Ang unang-una ay yung merong biglang magma resupply sa ilalim. No? Merong panibagong magma batch na umakyat at ito ay nagdulot ng panibagong influx o recharge ng volcanic gas doon sa magma na umaakyat. So, maaring mag-accelerate ang ascent ng magma na mabagal umaakyat. Maaring mangyari ito. Pangalawa ay meron nga tayong pagbara sa magma. Hindi ito mabasag ng isang moderately explosive eruption o ng pagpitak ng plug at paglagos ulit ng volcanic gas na may kasamang ash kung hindi matagal itong nakabara. At kapag ito ang nangyari, magkakaroon ng masyadong malaking pressurization ang bulkan at maaari itong mauwi sa malakas sa pagsabog. Ngayon, kapag ganito ang nangyari, maaring mag-nucleate ang eruption dahil pag medyo malakas ang eruption at ito ay nangyari sa medyo malalim na bahagi ng bulkan, maaari itong humatak ng magma sa mas malalim na bahagi ng bulkan. Dahil meron tayong malaking depressurization, ikangan. So, hahatakin niya yung magma na nasa ilalim ng bulkan at maaari itong mag-nucleate sa isang worst-case scenario eruption. Dominic Almelor para sa Ligtas na Pilipino sa Bagong Pilipinas. Nitong nakaraang Miyerkules, ginawaran ng Gawad Kalasag Seal ang mga beyond at fully compliant na LGU sa Calabarzon. Naging panauhing pandangal sa awarding ceremony si OCD Administrator Ariel F. Nepomuceno kung saan iginiit niya ang pagbibigay prioridad sa paghahanda sa mga kalamidad, lalo na sa banta ng The Big Ones o malalakas na lindol sa bansa. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Sa katatapos lang na 24th Gawad Kalasag Seal and Special Awards for DRRM and Humanitarian Assistance Awarding Ceremony ng Office of Civil Defense Calabarzon, 34 na LGUs ang kinilala bilang Beyond Compliant
habang 63 LGUs naman ang fully compliant. You have set a high bar for disaster risk management in our region. And your achievements inspire us all to work harder, aim higher, and do more. Your dedication not only protects the present, but also ensures the future generations will inherit a safer, more disaster-resilient region. Once again, congratulations to all the awardees. Your leadership, your commitment, and your tireless efforts are not only an inspiration, but a call to action to all of us. Guest of honor sa parangal si OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno. The big question is, are we really fully prepared, especially for big incidents or big calamities? Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Yusek Nepomuceno na dapat isama sa ating prioridad ang paghahanda sa lahat ng sakuna at kalamidad, lalo't nanguna ang Pilipinas sa World Risk Index sa 3 magkakasunod na taon. Yan ay hindi karangalan. Yan ay isang malaking babala. Malaking warning. Malaking wake-up call. Bakit ba tayo nasa World Risk Index? Yan isang sukatan. Several parameters. Naririnig natin, halimbawa tayo ay nasa Pacific Ring of Fire. Napakaraming bulkan dito. Pumuputok. Kagaya nga, nasa Kanloon, binabantay namin. Level 3. Bukod sa pagsabog ng bulkan, nariyan din ang pagtama ng mga bagyo. Nitong nakaraang taon lang, 6 na magkakasunod na bagyo ang nanalasa sa loob lang ng 45 araw. 20 more or less every year on the average ang bagyo natin. In fact, last year, unang beses namin naranasan yung Christine, Leon, Marce, Nika, Ofen, Pepito. Diba? 6 in less than 45 days. Sunod-sunod yan. Naghahanda kami sa pagdating ng bagong bagyo at nag-ooperate tayo sa evacuation centers habang paalis naman yung bagyo, nasa par pa rin. Sa Christine, we had deaths. May mga namatay na more than 260, 264. Dagdag pa ni Yusek Nepomuceno, dapat wag baliwalain ang ibang weather systems gaya na lang ng shear line at intertropical convergence zone. Sa Visayas at Mindanao kasi noong January 2023, higit 4 na po ang namatay dahil sa matinding pagbaha at landslide dulot ng pag-uulang dala ng shear line. Mabigat ang ating sitwasyon. Naririnig niyo ang climate change. Wala na ngayon makapag-predict ng eksaktuhan. Ano ba talaga ang mangyayari? Nag-uusap kami ni Governor Tan kanina, shear line lang, intertropical convergence zone lang, pero binabaha tayo at may mga namamatay din. Kasama rin sa mahigpit na babala ni Yusek Nepomuceno ang banta ng The Big One o ang paggalaw ng West Valley Fault na magpapakawala ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila at mga karatig lalawigan gaya na lang ng Laguna at Bulacan. Hindi po kaya yan ng tapang, hindi kaya yan ng gym. Tutumba kayo. Para yan nagdadrive kayo na mabilis na mapaplat. Ganun ang pakiramdam niyo. Based on the scientific studies done by JICA, more than 30 to 52,000 residents in the greater Metro Manila area will immediately die. Sa Tagalog, mamamatay kagad. And more than 160,000 Filipinos or residents will be seriously injured. Ibig sabihin, kandidato ring mamatay yun. And in the first place, the scenario is there will be multiple fires, mga sunog, and then collapse buildings, collapse bridges. And in the first place, the responders probably are in a state of shock. Pero hindi lang The Big One, kundi The Big Ones ang dapat nating paghandaan ayon kay Yusek Nepomuceno, lalo't may 6 na active trenches sa buong bansa. Halimbawa, in the Manila Trench, if it moves, kaya nagpanik kami nitong nakaraang mga linggo because 120 kilometers, 110 to 120 kilometers west of Santa Catalina, Ilocos Sur, gumagalaw yung Manila Trench. Pag gumalaw ng tuluyan ng Manila Trench, it can unleash an 8.3 magnitude earthquake with a possibility of tsunami. Ready ba tayo doon? Doon ang Cavite medyo dapat maghanda. Part of Manila, Cavite, Pangasinan kasi from Northern Luzon hanggang Visayas, Mindanao yan.
Sa lahat ng mga kalamidad na tatama pa sa ating bansa, tiniyak ni Yusek Nepomuceno na nakahanda lagi ang national government para tugunan ang lahat na aspeto ng disaster risk reduction and management. Of course, kami sa national government, I assure you, as instructed by President Bongbong Marcos and Secretary Teodoro, we are doing our best. We will provide the necessary frameworks, support, everything that we can do. For example, pangarap namin magkaroon ng mas komprehensibong warning system. Ibig sabihin, hindi tayo text-text lang, hindi tayo email lang, hindi tayo tawagan lang. For example, in Thailand, they have 640 plus towers with public address systems. Ibig sabihin, sumisirena yan at meron magsasalita kung ano nangyayari. Sasabihin kung may tsunami in 30 minutes, may lindol, may gera. We have to have that upang di tayo bara-bara. Pero umapela si Yusek Nepomuceno na ang pagharap sa hamon ng bawat sakuna at kalamidad ay hindi magtatagumpay kung wala ang tulong ng pribadong sektor at ng local government units. The backbone is definitely and will always be the local government units. Kayo po yun. Kayo ang nasa front line, kayo ang nasa ground, kayo ang kilala ng mga tao, kayo ang may kabisado ano ang nangyayari sa inyong lokalidad. At kayo rin po ang nandoon immediately and during and immediately after any calamity. Dagdag pa ni Yusek Nepomuceno, malaking bagay ang kooperasyon ng publiko na maging handa sa lahat ng kalamidad dahil ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Dominic Almelor para sa Ligtas na Pilipino sa Bagong Pilipinas. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap dahil sa Bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag.